Good evening po sa lahat. Ako po si Maid ng Navotas. Bata pa lang ay marami na akong nai-experience na kung ano-anong kababalaghan. Isa sa mga naranasan ko na yon ay hindi ko talaga makalimutan, kaya iyon po ang napili kong i-share sa inyo. Nangyari po iyon sa Lingga, Pila, Laguna. Natatandaan ko noon, pinahukay ni Imelda Marcos yung ilog. Tapos, nasama kami sa pinademolish, kaya napilitan si Papa na ilipat kami doon. Pinaupahan po sa amin yung napakalaki at lumang bahay ng Inang Angge na malayong kamag-anak ng bayaw ko. Doon po ako nakaranas ng sari-saring kababalaghan at isa nga po doon yung nangyari sa akin sa loob ng gubat nang dahil lang sa kakahanap ko ng mga bulaklak. Sabi ng Inang Angge ay masyado daw kasi akong makulit at matigas ang ulo, kaya napaglaruan ako ng mga engkanto sa lugar na yon. Totoo naman po iyon. May katigasan talaga ang ulo ko nung bata ako. Kung ano ang ipagbawal ay siya kong gagawin. At isa sa ipinagbabawal ng Inang Angge ang pumasok ako sa kagubatan. Kasi daw baka maligaw ako at kunin ako ng mga engkanto doon. Hindi na daw ako makakabalik sa nanay at tatay ko. Siyempre alam ko noon, tinatakot niya lang ako, kaya hindi ko siya sinunod. May kapilya po kasi doon di kalayuan sa bahay ng Inang. Tuwing hapon may kaganapan. Hindi ko na lang po matandaan kung anong tawag doon, pero iniipon po ang mga batang gaya ko. Parang magpuprosesyon kami papuntang altar para mag-alay ng bulaklak sa mga puon. Tapos po noon magdadasal kami. Gustong gusto ko yung nag-aalay ng mga magaganda at iba't ibang bulaklak. Kanya-kanyang dala kami noon at laging sa hardin ni Inang Angge ako pumipitas ng pang-alay ko. Madami kasi siyang tanim na iba't ibang bulaklak, tapos may gulayan din siya sa likod bahay at iba't ibang puno ng prutas. Ang kaso nakalbo ko na yung bulaklakan niya, kaya galit na galit siya sa akin. Hindi na tuloy ako makapitas. Laging konti lang yung naalay ko dahil masusungit na yung ibang kapitbahay doon. Ayaw magpapitas ng mga tanim nila. Kaya nung nalaman ko kung saan kumukuha yung mga kasama kong bata ng bulaklak, sinundan ko sila. Sa gubat pala sila kumukuha. Naalala ko na sabi ni Inang, wag daw akong pupunta doon dahil may engkanto at hindi na ako makakabalik. Bakit naman yung mga kaibigan ko nakakauwi pa din? Kaya pumunta pa din ako. Sa bungad lang naman. Kaso isang araw, wala na akong mapitas. Naubos na nila. Sabi nila, ako daw ang umubos dahil napakarami ko talaga laging kinukuha. Gusto ko kasi ako yung may pinakamadaming alay para lagi akong very good kay sister. Sa iba na sila kumukuha at ayaw na nila akong isama. Kaya isang araw, ako na lang mag-isa pumunta doon. Hapon na yun Sa school ng Lingga National High School ako dumaan, papasok sa gubat. Nasa tapat lang yon ng bahay ni Inang Angge. Nakita niya akong papunta doon at sinawan niya ako kaya tumakbo ako ng mabilis. Nakapasok na ako sa loob ng gubat. Malayo-layo na din ang nalalakad ko noon. Hindi ko alam noon kung gitna na ba yon. Basta mula sa malalaking puno at matataas na damuhan, napunta ako sa lugar na puro bulaklak. Tuwang-tuwa ako dahil ang dami nila. Namangha ako sa ganda at iba't ibang kulay. Hindi ko na alam kung anong unang pipitasin. Nang magsawa ako ay hindi ako magkandadala sa dami ng napitas ko. Nagpasya na akong umuwi nun, pero
napansin ko, mahaba na ang nalalakad ko pero parang umiikot lang ako sa lugar na yon. Dapat ay wala na akong makikitang bulaklak dahil wala naman nun sa mga dinaanan ko. Lumakad pa ako ng lumakad pero hanggang sa napagod na ako ay hindi pa din ako nakakaalis sa lugar na yon. Napaiyak na ako sa takot hanggang sa may natanaw akong isang magandang babae. Mahaba yung buhok niya, nakasuot ng puting damit. Tumakbo ako palapit sa kanya habang tinatawag ko siyang ate. Nakatingin lang siya sa akin pero patuloy lang siya sa paglakad. Hingal na hingal ako nang maabutan ko siya. Halos nagkandalaglag na yung mga bulaklak na pinitas ko. Pero nung makalapit ako sa kanya ay hindi naman pala siya yung magandang babaeng hinahabol ko. Naging matanda siya na nakakatakot ang itsura. Parang galit kaya napaatras ako. May tinitignan siya at nung sundan ko ng tingin ay nakita kong nandun sa likod ko yung magandang babae. Pero hindi lang siya nag-iisa. May iba pang mga babae doon. Madami sila pero iisa lang ang suot at mukha nila. Nanginig na ako sa takot. Umiyak na ako ng malakas nun at tinatawag ko yung nanay ko. Nabitawan ko na yung mga bulaklak at napaupo na lang ako. Nun ko narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Pag-angat ko ng tingin ay wala na yung magagandang babae na iisa lang ang muka. Tapos nakita ko si mama at papa na may kasamang mga tanod. Niyakap ako ni mama habang puro sermon naman ang inabot ko kay papa at inang Angge. Magandang gabi po sa lahat. Ami po ang pangalan ko, ng Pateros. Matagal na po akong nakikinig ng mga horror stories dito sa channel nyo. Ito po ang libangan ko sa araw-araw habang nasa palengke at nagtitinda ng mga kakanin na negosyo ng pamilya ko. Maliit pa lang ako ay nakamulatan ko na ang hanap buhay naming ito. Iba't ibang kakanin po ang tinitinda namin na sina mama mismo ang nagluluto. Kaya naman, biyasa na rin ako sa mga uri ng kakanin. At may kinalaman po dito ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo mga kapasta. Nangyari po ito noong nagbakasyon kami ng pamilya ko sa probinsya ng lolo't lola ko sa father's side. Sa Iloilo po yon. Kung hindi ako nagkakamali parang taong 2013 yon at nasa 18 na ang edad ko. Medyo matagal-tagal na rin. Golden anniversary po kasi ng mga lolo ko kaya present lahat ng pamilya ng mga anak nila. Panganay po si Papa kaya hindi pwedeng wala kami. At syempre, dahil mga kakaninang business namin, iyon ang share nila mama sa handaan. Iba't ibang uri ng mga kakanin. Naging masaya yung okasyon kasi halos kompleto kami. At noon lang uli nagkasama-sama, kaya naman umaatikabong kwentuhan at kamustahan ang nangyari. Habang nagkakasiyahan ang lahat, noong mga oras na iyon ay naagaw ang pansin ko ng isang matandang babae na dumadaan sa tapat ng bahay. Mabagal kasi ang lakad niya habang nakatingin sa loob ng bakuran nila lolo. Pasaglit-saglit ay humihinto siya at tinitignan isa-isa ang mga tao doon na tila kinikilala niya. Nung mapatingin siya sa akin at makita niyang nakatingin ako, ay umilap ang mata nito at dali-dali nang umalis. Nagkibit-balikat na lang ako. Kinabukasan, habang tulog pa ang karamihan, maaga naman akong gumising. Matapos sabayan sina lola sa pag-aalmusal, nagpaalam ako sa kanila na maglalakad-lakad lang.
Matagal ko na kasing gustong makabalik sa probinsya dahil bata pa ako nung huli kaming pumunta doon. Nature lover ako kaya gustong gusto ko talaga ang magagandang tanawin doon. Nasa tabing kalsada ang bahay nila lolo at sa tapat nila ay malawak na bukirin na halos nasa paanan ng bundok. Kaya doon pa lang ay busog na ang mga mata ko. Habang naglalakad ako palayo kina lolo ay padalang naman ang mga bahay doon. Puro mga puno na ang nakahilera at wala naman akong nakikitang mga tao sa gawin na iyon. Kaya nagtaka ako nung may natanaw akong isang matandang babae na may tulak na maliit na kariton at tila nagtitinda. Nang mapatapat na ako sa kanya ay nakilala ko na siya yung matandang sumisilip sa bakuran nila lolo. Inaalok niya ako ng paninda niya na mga kakanin pala. Pero magalang akong tumanggi dahil katatapos ko lang kakong kumain at marami rin kaming kakanin sa bahay. Kunti lang ang tinda niya at kapareho lang din ng mga niluto ni mama. Pero may isa doon na hindi pamilyar sa akin. Nung makita niyang nakatingin ako doon inalok niya ako. Pero muli kong tinanggihan. Pero ipinipilit niya iyon sa akin. Tikman ko daw ang specialty niya at libre niya lang daw iyon sa akin dahil bago ako sa lugar na yon. Napilitan akong kunin dahil nahiya na ako. Nung kumagat ako ay bigla akong natigilan. Hindi dahil sa lasa nun, kundi dahil sa nakita kong parang biglang pagbabago ng anyo niya. Nakangisi siya at nangingislap ang mata na naging kulay dilaw. Kinilabutan ako. Kinusot-kusot ko ang mata ko at ipinilig ko ang ulo ko. Pagtingin ko uli sa kanya ay normal naman ang itsura niya. Guni-guni ko lang siguro iyon. Masarap naman ang lasa nung kakanin na hindi ko alam ang tawag. Saglit kaming nagkwentuhan habang kinakain ko ang bigay niya. Matapos yun ay nagpasalamat ako at umalis na. Wala na siya nung pagdaan ko uli doon, pauwi. Nung nakauwi na ako ay nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan. Umikot ang paningin ko at pinagpapawisan ako ng malamig. Akala ko ay mawawala din matapos kong makainom ng gamot. Pero mas sumindi pa yung sakit noon pagdating ng gabi. Nangangatal yung buong katawan ko. Naghahalusinate na ako at kung ano-anong nakikita. Inalam nila mama kung ano-ano bang mga kinain ko. Naalala ko yung pinakain sa akin nung matanda. Yun na yung huling nakain ko nung araw na yun dahil hindi ko na nga nagawang kumain dahil sa sakit. Nang nalaman yun ni lolo ay naalarma siya at agad pinatawag ang kaibigan niyang manggagamot doon. Nung dumating ang albularyo ay pinagpantay niya ang daliri ko at doon ay nalaman niyang inaaswang ako. May pinainom sa akin habang umuusal ng isang orasyon tapos ay isinuka ko lahat ng laman ng tiyan ko. Maya-maya naman ay bumuti na din ang pakiramdam ko. Mabuti daw at naagapan dahil habang nasa loob ng katawan ko yung lason mula sa pinakain sa akin ng matandang aswang ay posible kong ikapahamak iyon. Kaya sabi ng lolo, sa probinsya man o kahit saan, huwag basta-bastang tatanggap at kakain ng galing sa hindi mo kakilala, lalo at ibinibigay iyon ng libre. Sa kabila ng makabagong technology at pamumuhay natin ngayon, ay hindi ko akalaing may mga bagay pa ding nangyayari sa paligid na mahirap bigyan ng paliwanag. Hello po sa lahat ng kagaya kong avid listeners sa channel na to. Ako po si Vida, 26 at taga Makati.
Yung isishare ko po sa inyo ay base sa na-experience ko nung pumunta ako sa probinsyang pinagmulan ng parents ko, sa Palawan. Katatapos lang ng board exam ko noon nang magpaalam ako kina mama at papa na pupunta ng Palawan. Matagal na kasi akong ini-invite ng mga pinsan ko na magbakasyon sa kanila. Ni minsan kasi ay hindi pa ako nakarating doon. Sila yung madalas lumuwas sa Maynila at sa amin tumutuloy. Pinayagan naman ako nila mama since wala na akong intindihin dahil nag-aantay na lang ako ng result ng exam. Hapon na nang makarating ako doon. Nasa medyo liblib na part pa yung barangay nila. Halos karamihan ng bahay na magkakatabi ay mga lumang-luma na, kagaya ng ancestral house nila mama. Tuwang-tuwa ang mga pinsan ko nang dumating ako. Naka-line up na nga ang mga gagawin naming gala kaya excited na talaga ako. At dahil excited ako ay nauna pa akong gumising sa kanila kinabukasan. Nagkakape ako sa balkon habang ine-enjoy ang magandang tanawin. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid hanggang madako yun sa isang mas luma pang bahay. Ilang metro lang ang pagitan mula sa bahay nila lola. Tanaw ko mula doon ang loob ng bakuran na madaming puno at halaman. Naagaw ang pansin ko ng isang lalaking nagwawalis sa loob. Kahit malayo ay kita kong magandang lalaki siya at matipuno ang katawan. Kaya lang napansin ko na may pagkabadoy at makaluma ang suot nitong damit. Nawala na sa isip ko yung lalaki nung gumalan na kami ng mga pinsan ko. Naligo kami sa dagat at papadilim na nang makauwi. Nung sumunod na araw, nakita ko uli yung lalaki. Nakaharap siya sa gawi ko kaya mas kita ko na ang mukha niya. Medyo kinilig ako dahil ang gwapo talaga niya. Pero kagwapuhan na sinaunang panahon pa ang datingan. Ilang ulit ko pang nakita yung gwapong lalaking yon. Madalas ay sa umaga. Kaya maaga ako laging gumigising para lang tanawid siya habang nagkakape ako sa balkon. Kung di siya nagwawalis nagsisibak ng kahoy, kaya naman ay nag-iigib. Pati mga ginagawa niya mga makalumang gawain din. Napakasipag niya. Sa tansya ko ay hindi nalalayo ang edad namin. Sa panahon ngayon, ang mga gwapo madalas ay makikita mo sa gym o kaya ay sa mga bar. Pero kung sa bagay, nasa probinsya nga pala siya at baka mas hilig niya talaga ang mga ganoong gawain. Nung sumunod na gala namin ng mga pinsan ko, nabanggit ko sa kanila yung lalaking yon at tinanong ko kung anong pangalan. Napaisip pa ako kung hindi kaya nagkaka-crush din ang mga pinsan ko sa kanya dahil halos magkakaedad lang kami. Napakunot ang noo at nagkatinginan sila. Kung yung bahay daw sa gawing kanan ang tinutukoy ko na maraming puno, ay imposible daw dahil nag-iisang matandang lalaki lang ang nakatira doon, yung Lolo Roman daw. Nagulat ako sa sinabi nila. Imposible din kako dahil mula nang dumating ako ay halos araw-araw ko siyang nakikita doon. Kaya nga maaga ako laging gumigising para lang magkape at matanaw siya. Nagtalo-talo na kami kaya para magkaalaman ay sinabi namin iyon sa mga matatanda doon sa bahay na mas nakakaalam sa history ng mga tao doon. At nagulat ako nang sabihin nila lola na totoong walang ibang nakatira sa lumang bahay na yun kundi si Lolo Roman. Matandang binata daw yun at matagal nang nagsusolo sa buhay mula nang mamatay ang mga magulang. Pero may naririnig sila na may mga kababalaghan nga daw na nangyayari sa bahay na yon
at dun sa Lolo Roman mismo. Dahil sa pagkakaalala daw nila Lolo ay kasing edad siya ng mga magulang nila. Pero sa itsura ngayon ay parang mas matanda pa sila kay Lolo Roman. Narinig na din daw nila ang tungkol sa gwapong binata na ayon sa sabi-sabi ay pili lang ang pinagpapakitaan at ang binata daw na yon ay si Lolo Ramon mismo nung kabataan niya. Napatulala na lang ako sa mga sinabi nila Lola. Hindi ako makapaniwala. Ayon sa kanya, ang isang paraan daw para malaman ang totoong anyo ng pinaghihinalaan mo ay itapat ito sa salamin. At ganoon nga ang ginawa ko kinabukasan kasama yung mga pinsan ko. Pasimple kaming pumwesto sa hindi matatanaw ng matanda. Nakikita ko na yung gwapong lalaki habang sila ay yung Lolo Roman ang nakikita. Itinapat ko ang salamin at nang hilakbot ako ng imbes na refleksyon ng gwapo at bata pang lalaki ang makita ko ay isang matanda ang lumitaw doon, suot ang kagaya ding damit ng gwapong lalaki. Pinagsalit-salit ko ang tingin sa gwapong lalaki at matanda sa salamin. Nawindang ang utak ko sa kababalaghang yon. Kaya ngayon, kapag nakakakita ako ng gwapong lalaki, ay napapaisip ako at natatawa na lang din ako sa sarili ko. Magandang araw po. Naniniwala po ba kayo sa kapre, mga kapasta? Nung bata pa ako ay may karanasan ako tungkol dyan. Mga 11 po yata ako noon. Ako nga po pala si Bonita. Sa ngayon ay dito ako nakatira sa Pasig at nagtatrabaho bilang kasambahay. Pero ipinanganak at lumaki po ako sa Mauban, Quezon. Nung araw sobrang liblib po talaga nung lugar namin na yon. Madawag at masukal ang kagubatan. Naglalakihan ang mga puno at sa tabi po mismo ng bahay namin ay may isang malaking puno ng balete na ayon sa nanay ko ay matanda pa sa lola ko. Ganoon na daw katagal yon kaya sobrang laki na niya talaga. Madalas kong marinig nung maliit pa ako na sinasabi nila nanay na huwag daw akong lalabas at lalapit doon, lalo na kung gabi dahil baka kunin ako ng kapre. Gala kasi ako nung bata pa ako. Pero wala naman akong nakikita noong mga panahon na yon na hindi ko alam kung ano ang itsura ng kapre. Kaya naniniwala ako na ipinapanakot lang yun nila nanay sa akin para hindi ako maglalabas. Isang beses, nakikinig ng radyo sina Papa. Ayon sa balita ay may parating daw na malakas na bagyo. Butas na yung mga bubong namin kaya magpapalit sana si Papa. Pero nakita niya na may malaking sanga na pala ng balete na nakasampa sa mismong bubungan. Sagabal daw yon kaya kinailangan niyang putulin yung malaking sanga na yon para makapagpalit ng yero. Kinagabihan, dumating yung bagyo at binayo ng hangin yung bubungan namin. Kinabukasan, nagtaka si na Mama dahil bukod tanging bahay lang namin ang nasa lanta, habang yung sa mga kapitbahay parang hindi man lang daw nadaanan. Lumihis daw kasi ang bagyo. Sabi nila Papa, kung ganon, saan galing ang napakalakas na hangin na halos gumibana sa bubong namin. Nung akyatin uli ni Papa ay nagulat siya nang makita niyang marami uling malalaking sanga na nakapatong sa bubong. Nakakonekta iyon sa punong balete kaya takang-taka si Papa kung paanong nangyari iyon. Pinutol na niya ang lahat ng sangang nakapatong sa bubong namin. Sa galit ay pinagpuputol niya uli ang mga yon. Nang makababa na si Papa
ay may narinig akong parang umuungol. Parang tunog po ng hayop na sumisingasing at nagagalit. Nanggagaling po yun sa itaas ng puno. Nasa bintana ako noon sa harap ng punong balete, kaya napatingala ako. Wala naman akong nakita maliban sa usok na itim na parang galing sa nagsisigarilyo. Natakot ako pero hindi ko yun sinabi kay mama kasi baka hindi niya ako palabasin maghapon. Pero nung gabi na natutulog na kami noon, nagising ako kasi may naamoy akong parang usok ng sigarilyo. Parang ganun sa amoy ng sigarilyo ni Papa, pero mas mabaho at malakas ang amoy. Saka maraming usok yon na nanggagaling sa labas ng bintana. Napabangon ako at may nakita ako sa maliit na siwang ng bintana. Kulay pula siya na parang kumukurap-kurap. Natakot akong buksan yung bintana pero gusto kong makita kung ano yon, kaya sumilip ako sa siwang. Biglang nanlaki yung mata ko nang makita ko ang isang maitim at malaking nilalang na maraming buhok sa buong katawan. May nakasubo sa bibig niya na malaking sigarilyo. Hindi ko alam noon kung ano ang tawag, basta malaking malaki kesa sa sigarilyo ni Papa. Parang apoy sa pagkapula yung mata niya at nanilisik na nakatingin sa butas kung saan ako nakasilip. Sa takot ay sumigaw ako ng malakas na malakas. Nagising sina Mama at nataranta sa naging sigaw ko. Hindi naman ako makapagsalita. Nanginginig sa takot na tinuro ko na lang sa kanila yung bintana. Agad kinuha ni Papa yung jungle bolo niya at pabiglang binuksan ang bintana. Pero wala na silang nakita doon kundi usok na itim. Pagtapos nun ay nilagnat ako ng mataas hanggang sa magdeliryo. Dahil malakas ang paniwala nila Mama na may kapringang naninirahan doon, ipinatawas ako sa albularyo sa kabilang barangay. Noong tinatawas niya ako, ay lumitaw sa nabuong kandila na ipinatak sa tubig ang wangis ng isang malaking tao. Kahit walang muka ay kitang-kita ko base sa hugis nito na kagaya yon ng nakita ko sa bintana noong gabi. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng albularyo na kapre yung nakita ko. At yun ang nagbigay ng pagkakasakit ko bilang ganti sa pagputol ni Papa sa mga sanga ng puno na tirahan niya. Hindi pala ako tinatakot lang nila Mama dahil totoo pala talaga na may kapre. Hello po sa admin, narrators, at mga solid listeners. Ako po si Kara. Yung story ko po, nangyari noong 9 years old ako sa probinsya ng lola ko sa Nueva Ecija. Dinala po ako doon ng mama ko para paalagaan kay lola na nanay niya. Namatay po kasi si Papa nung 8 years old ako at nahihirapan si Mama makahanap ng trabaho sa Maynila kaya nag-decide siyang mag-abroad. Sinama siya sa Dubai nung kaibigan niya para maging domestic helper. Nung pumunta kami kina lola, hindi ko alam na iiwan niya ako doon. Akala ko dadalawin lang namin si lola kasi may sakit daw. Iyon kasi ang sabi niya. Pero nagulat na lang ako nung isang umaga paggising ko wala na si Mama. Sabi ni lola, iniwan na daw ako ng mama ko at pumunta sa ibang bansa. Iyak ako ng iyak nun. Hinabol ko si Mama. Hinanap ko siya pero hindi ko na siya nakita. Kaya bumalik na lang ako sa bahay ni lola. Galit na galit si lola kasi pinahabol ko pa daw siya. Mula nun, naging malungkutin ako. Lagi akong umiiyak. Sabi ni lola,
kung bakit daw kasi sa kanya pa ako pinaalagaan ni mama. Hindi naman niya ako inaalagaan. Lagi nga akong pinapagalitan at pinapalo. Ako rin inuutusan niya sa mga gawaing bahay kasi napapagod daw siya. Pero wala naman daw siyang ginagawa kundi maglasing at magsugal. Hindi rin niya ako pinag-aral kasi malaya daw ang school doon sa lugar namin. Mapapagod lang daw akong maglakad. Lungkot na lungkot talaga ako. Gusto ko nang umalis noon kaso hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Isang araw pinalo ako ni Lola kasi pag uwi niya walang sinaing. Sabi ko sa kanya wala naman po kasing bigas. Tapos nagalit siya kasi hindi pa daw nagpapadala ang mama ko. Papaluin pa niya ako uli nun. Tapos tumakbo ako papunta sa gubat. Doon ako lagi nagtatago sa ilalim ng malaking puno. Iyak ako ng iyak nun. Maya-maya may narinig akong sumisitsit. Hinanap ko kung sino yon, pero wala akong makita. Paulit-ulit yung pagsitsit na yon hanggang sa may bigla na lang lumitaw sa harap ko na mga bata. Mula nang dalhin ako ni mama doon ay noon lang ako nakakita ng bata doon kasi mag-isa lang naman si Lola at malayo din ang bahay niya sa iba. 2 babae at 1 lalaki sila na parang kasing edad ko lang din. Normal naman ang itsura nila, kagaya ko. Tinanong ko sila kung saan sila nanggaling, saan sila nakatira. Sabi nila, dun daw sa punong inuupuan ko. Hindi ako naniwala. Tapos sabi nung isa, kung gusto ko daw, maglaro na lang kami para hindi na ako umiyak. Natuwa naman ako kasi magkakaroon na ako ng kalaro. Kung ano-ano lang ang nilaro namin hanggang sa napagod ako. Sabi nila, wag na daw akong umuwi at sumama na lang ako sa kanila. Pero natakot ako kasi baka lalong magalit ang lola ko. Nung umuwi ako, galit na galit nga siya at pinalo na naman ako kasi ilang araw daw akong hindi umuwi. Nagtaka ako kasi hindi naman ilang araw yun. Umuwi din ako bago maggabi. May kasama si lolang matanda, hindi ko kilala. Inaawat niya si lola sa pananakit sa akin. Pero nagalit si lola tapos iniwan kami. Nakita nung matanda yung mga pasa at sugat ko. Tapos tinanong niya kung anong mga ginagawa ni lola sa akin. Sinabi ko naman. Isang araw, bumalik ako sa gubat. Hinanap ko uli yung mga kalaro ko doon. Tapos, naglaro kami ng tagu-taguan. Ako ang taya. Nung hinahanap ko na sila ay naririnig ko ang mga boses nila na nagtatawanan. Pero nakailang ikot na ako ay hindi ko pa din sila nakikita kahit nandoon lang naman sa paligid ko yung boses nila. Tapos pag-ikot ko doon sa punong inuupuan ko, may nakita akong parang pinto doon. Nang buksan ko ay nakita ko yung mga kalaro ko. Doon pala sila nagtatago. Tapos madami pang ibang bata doon, saka matatanda. Maganda yung paligid. Madaming bulaklak. Naglaro kami doon, tapos pinakain kami ng mga prutas. May lumapit sa aking isang matanda. Sabi niya, doon na lang daw ako tumira. Siya na lang daw ang nanay ko, total iniwan naman ako ng mama ko at sinasaktan ako ng lola ko. Gusto kong sumama sa kanya pero baka balikan ako ng mama ko doon. Tapos bigla kong narinig na may tumatawag sa akin sa labas ng pinto. Boses nung mabait na matanda na pinagtanggol ako kay lola. Binuksan ko yung pinto tapos nagulat ako. Pagbukas ko madilim na. Pero
nadidinig ko pa din yung boses ng matandang mabait na tinatawag ako. Pagdilat ko, nakita ko yung lola, nakaupo sa tabi ko. Nandun ako sa bahay niya. Nakita daw nila ako sa gubat. Dahil ilang araw na daw akong nawawala. Mabuti na daw at nakita nila ako kaagad, kung hindi ay baka nakuha ako ng mga engkanto doon. Doon na daw muna ako sa kanya para mailayo ako sa malupit kong lola. Ipinaalam na daw nila kay mama ang ginagawa sa akin ng lola. Kaya uuwi daw si mama para sunduin ako. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating na si mama at kinuha niya na ulit ako. Nagtinda na lang siya para daw hindi na siya umalis at maalagaan ako. Magandang araw. Ilang araw lang mula sa bakasyon nung nilagnat yung kapatid ko ng malala. Ako nga pala si Danica. Galing kasi kami ng kapatid ko sa probinsya. Nagbakasyon kami roon at gumala na rin sa mga pwedeng mapagpasyalan. Napagdesisyonan ng pamilya na mag-swimming sa malapit na ilog doon sa pinagtuluyan namin. Nadaanan kasi namin yan habang nasa biyahe pa kami papunta roon sa tinuluyan namin. Maayos naman silang nakaligo doon sa ilog. Naging masaya naman sila kahit na medyo malamig ang tubig. Pinapanood ko lang sila na naliligo habang binabantayan ko yung mga gamit namin. Ayoko kasing maligo ng oras na yon. Hindi dahil sa malamig daw ang tubig, kundi dahil may masama akong kutob. Hindi ko ba alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Pero parang may pumipigil sa akin na maligo sa ilog na yon. Di ko naman masyadong inisip yon at hindi ko na rin kinuwento pa sa pamilya ko at baka sila ay biglang mawalan ng gana na maligo ulit. Kaya nanahimik na lang ako. Maya-maya lang ay napansin ko na umahon yung kapatid ko. Si Nico, 5 taong gulang pa lang siya. Mukha siyang matamlay nun kaya agad ko na nilapitan. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at may nangyari ba. Pero walang imik si Nico at bigla na lang umupo doon sa pwesto namin. Takang-taka ako dahil parang wala sa sarili si Nico. Sinabi ko yun kay mama. Pagbanlawin ko na lang daw si Nico at pagpahingain sa kotse. Sinunod ko naman ang utos ni mama. Sinamahan ko si Nico sa kotse at doon ko siya patutulugin. Medyo malamok din kasi sa labas. Nang makatulog na si Nico ay natulog din ako. Maya-maya lang ay nagising ako nang may naramdaman akong dumampi sa braso ko na parang basa. Pagtingin ko ay basa nga ang braso ko. Kulay berde na malagkit ang nakita ko. Muntik na akong mapasigaw. Agad akong kumuha ng tissue at pinunasan ng braso ko. Habang nagpupunas ay napansin ko na basang-basa si Nico. Bakit pawis na pawis siya kahit nakabukas naman ang aircon ng kotse? Ginising ko si Nico at tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Paggising ay agad akong niyakap ni Nico habang umiiyak na para bang natatakot. Ako naman ay alalang-alala kaya tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Sagot niya ay gusto raw siyang kunin ng monster sa ilog. Takang-taka ako sa sagot niya pero siguro ay nanaginip lang siya ng masama. Hindi ko rin maiwasan isipin ang sinabi niya dahil ngayon lang naman siya nagkwento at natakot ng ganito. Kilala ko si Nico. Hindi siya naniniwala sa kung anong multo, halimaw o kung ano man na nakakatakot. Pagkatapos nga ng ilang araw ay nagsimulang lagnatin si Nico. Lalo ring lumala ang pagpapawis niya. Halos naliligo na siya sa pawis niya sa sobrang dami. Pina-check up na nga namin si Nico
Pero ang sabi ng doktora ay normal na lagnat lang daw. Halos umabot na ng 1 linggo ang lagnat ni Nico. Sinamantala ko na wala sila mama at papa, kaya nagpatawag ako ng albularyo. Hindi kasi naniniwala sila mama at papa sa mga ganito. Pero malakas ang kutob ko na tungkol nga sa halimaw na sinasabi ni Nico. Dumating ang albularyo at agad na inorasyonan si Nico. Pagtapos ng ilang minuto ay kinausap ako ng albularyo. Sabi niya ay pumunta raw ako sa ilog kung saan nahanap si Nico ng isang maitim na syokoy. Ang syokoy na ito raw ay gustong kunin si Nico. Inabutan ako ng albularyo ng isang kandilang itim at pang-alay. Ito raw ay ilagay ko malapit sa ilog at sindihan ang kandila para tigilan na ang kapatid ko. Binigyan din niya ng kwintas si Nico upang bigyan ng proteksyon mula sa syokoy. Agad ko rin namang sinunod ang albularyo. Ginamit ko ang kotse ni mama at agad na pinuntahan ang ilog. Habang inaayos ko ang alay ay nakaramdam ako ng takot. Tila ba may nagmamasid sa akin. Pagtingin ko sa ilog ay dito ko nakita ang ulo ng syokoy na nakasilip at nakatingin sa akin. Napuno ako ng takot kaya agad kong sinindihan ang kandila. Pagkasindi ko ng kandila ay naglaho ng parang bula ang halimaw mula sa ilog. Agad akong umalis at umuwi sa bahay. Pagdating ko ay bumaba na ang lagnat ni Nico. Pagkalipas din ng ilang araw ay gumaling na ang kapatid ko. Puro bagyo na naman ngayon. Kawawa ang mga palayan sa probinsya. Pero hindi lang yan ang kagimbal-gimbal na napagdaanan ng palayan namin sa probinsya. Ako nga pala si Leia, dalaga na. Pero nung nangyari itong kababalaghan sa amin ay bata pa lang ako noon. Masasabi ko na may kaya ang pamilya ko. May mga palayan kami sa probinsya. Habang bakasyon sa eskwelahan noon ay napag-isipan namin ni tatay na bisitahin yung isa sa palayan namin. Pagdating ay maayos naman ang lahat. Masarap ang simoy ng hangin at maayos kong tingnan ang palayan. Ayan ang akala namin. Sabi kasi ni Mang Nestor, yung tagapamahala sa palayan namin, may problema raw silang kinahaharap para sa palayan. Nitong mga nakaraang araw lang daw kasi ay nakapagtatakang may mga nakita silang parang bakas ng dugo sa isang bahagi ng palayan. Nagulat kami sa narinig namin kay Mang Nestor. Dagdag pa niya ay walang peste naman daw ang kayang magkakalat ng ganoon karaming dugo sa palayan. Pero may nakita silang patay na pusa malapit doon sa mga dugo. Sabi nila ay baka raw yung pusa ang namatay roon. Pero hindi nila alam kung ano ang pumatay. Dahil sa bukod walang peste sa palayan ay hindi raw papatay ng hayop ang mga trabahador namin. Hindi muna kami umuwi ni tatay para imbestigahan at gawa ng solusyon ang pangyayari. Kinagabihan, habang nagpapahinga at natutulog na kami, nagising ako. Nauuhaw ako kaya pumunta ako sa kusina ng pinagtuluyan naming bahay. Habang umiinom ako ng tubig, nagtataka ako. Hindi ko alam kung wala pa ako sa wisyo nun dahil bagong gising o may naririnig talaga akong iyak ng sanggol. Sinampal at kinurot ko pa nga ang sarili ko nun para mas magising. Pero totoo nga ang naririnig ko. Habang papalapit kasi ako sa pinto at
paglakad-lakad ko sa labas ay mas lumalakas ang naririnig ko na pag-iyak. Mas naging klaro ang pandinig ko. Ang umiiyak ay boses nga ng isang sanggol. Nakapagtataka lang dahil hindi sa mga bahay nanggagaling yung tunog, kung hindi sa palayan. Agad ako na bumalik sa bahay at ginising si tatay. Sabi ko ay may umiiyak na sanggol ako na naririnig mula sa palayan. Hintayin ko raw si tatay bago ko tingnan ang pinagmumulan ng tunog at may kukunin lang daw siya. Habang nakatalikod si tatay at may kinukuha na gamit, hindi na ako nag-alinlangan na umalis. Naawa kasi ako sa naririnig ko nun. Agad akong lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Habang papalapit ako ng papalapit ay may masangsang ako na naamoy. Napatakip ako ng ilong dahil hindi ko makaya ang masangsang na amoy. Nandoon na ako sa mismong kinapwepestuhan ng pag-iyak sa palayan. Kaso madilim dahil gabi at wala akong maaninag. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang flashlight nito. Pagkabukas ay tumambad sa akin ang isang maliit na nilalang. Kulay pula ang mga mata. Nakakatakot. May pangil. Matutulis ang mga kuko. Maitim at masama ang tingin sa akin. Napasigaw ako sa takot. Narinig ko naman si tatay na sumisigaw at sinasabing huwag daw ako lumapit. Habang tumatakbo ako papalayo ay narinig ko ang mga yapak ng nilalang at ang pag-ungol na tunog demonyo. Nakita ko naman si tatay na may sinaboy na asin at sabay bato roon sa nilalang. Nakarating na ako kay tatay at nilingon ang nilalang. Naglaho siya na parang abo. Sabi ni tatay ay buti na lang daw at mabilis siyang nakalabas. Kung hindi, malamang ay nakagat at nasaktan na raw ako ng tiyanak. Hindi ako makapaniwala na tiyanak pala ang muntik nang umatake sa akin. Ako nga po pala si Janice. Gusto ko pong ibahagi ang naranasan ko sa probinsya, sa lumang bahay namin. Gipit na gipit kasi ang pamilya namin noon, kaya napilitan kaming ibenta ang mga pagmamay-ari namin na kaya naming ibenta. Nagsimula sa mga gamit sa bahay hanggang ang mismong lumang bahay namin sa probinsya. Dalawa ang bahay namin, isa rito sa Maynila at isa sa probinsya. Yung bahay na iyon ay bahay talaga ni Lolo. Ipinamana lang sa amin. Kaso hindi naman napapakinabangan kaya napagpasyahan na ibenta na rin. Bago ibenta ay binisita namin ang kalagayan ng bahay. Lumang-luma, puro alikabok at marumi. Nagpasya kami ni Mama na doon muna matulog pansamantala. Kailangan kasi naming ayusin muna ang bahay bago ibenta. Isa sa pinaka napansin namin ay ang malaking puno sa likod ng bahay, sa bakuran. Hindi namin alam kung anong puno iyon, pero talaga nga namang napakalaki nito. Hindi na kami nagsayang ng oras ni Mama at nagsimula nang mag-ayos sa bahay. Maghapon na kaming naglilinis kaya napagpasyahan namin na magpahinga muna at kumain. Doon ako sa taas nakatambay habang kumakain. Sa pangalawang palapag yon ng bahay. Medyo madilim pero habang kumakain, may naaninag ako sa bintana na may nakasilip at nakatingin sa akin. Maitim pero naaninag ko na may muka. Paglingon ko ay nawala siya. Lumapit ako sa bintana at tanging ang punong malaki lang ang nakita ko.
Ipinagsawalang bahala ko na lang at nagpatuloy sa pagkain. Unang araw ay pagod na kaming dalawa. Medyo malaki rin kasi yung bahay. Kinuwento ko yun kay mama, kaso ayaw niyang maniwala sa akin. Guni-guni ko lang daw yun dahil sa pagod at gutom. Kinagabihan, habang natutulog, nagising ako sa naamoy ko. Parang may usok. Napabangon ako bigla at agad na tinignan ang mga saksakan ng kuryente. Pero wala namang usok ang nanggagaling doon. Tinignan ko rin sa baba kung may nasusunog ba. Pero wala. Parang sa kwarto lang naamoy ang usok. Pagbalik ko sa kwarto, ay doon nga nanggagaling ang amoy usok. Nagtataka ako dahil nakita ko na ang usok nanggagaling sa bintana. Agad akong sumilip. Pero pagkatingin ko, ay wala namang usok sa labas. Maya-maya rin ay nawala ang usok. Lumipat ako sa kwarto na tinutulugan ni mama para masiguro ko na ligtas siya at doon kami natulog. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ni mama. Sabi niya ay bakit daw ang daming abo sa kabilang kwarto. Pinagkamalan pa nga akong naninigarilyo. Nagpaliwanag naman ako kay mama kung anong nangyari kagabi. Maghapon na naman kaming naglinis ni mama sa bahay. Ako ang nakatoka na maglinis sa bakuran. Habang nagwawalis ako roon, ay napansin ko na marami ring abo doon sa bakuran. Habang nagwawalis ako ay may naaninag na naman ako na may nakatingin sa akin. Sa pagkakataong iyon, ang naaninag ko ay nasa punong malaki. Napahinto ako sa pagwawalis at agad na nilingon ang naaninag ko. Ngunit pagtingin ko ay wala na naman. Tiniis ko yon nung una, kaso natakot na talaga ako nung may sumutsot na sa akin. At nangamoy na naman din ang usok. Agad ako na pumunta kay mama at sinabi ang nangyari. Sabi niya ay pagtapos namin maglinis para sa ngayong araw ay babalik na kami sa Maynila. Tinapos namin agad ang pagliligpit at bumiyahe na pauwi. Habang nasa biyahe ay may ipinagtapat sa akin si mama. Ang mga naranasan ko raw ay naranasan din niya nung bata pa siya at doon nakatira sa bahay na iyon kasama si lolo. Kuwento raw sa kanya ni lolo na ang puno sa bakuran ay pinaninirahan ng isang kapre. Sabi pa ni mama ay nagustuhan daw siya ng kapre kaya siya nito ginagambala. Iyon din daw ang naging dahilan kung bakit sila lumipat sa Maynila. Baka raw nagustuhan din ako ng kapre kaya ginagambala ako nito. Sila na lang daw ni Papa ang babalik doon para magpatuloy ng pag-aayos sa bahay. Ginawa naman ni mama ang sinabi niya at pagkalipas ng ilang buwan ay nabenta na rin ang bahay. Hindi nila pinaputol ang puno dahil baka magalit ang kapre na naninirahan doon. Kakalipat lang namin ng pamilya ko nun sa bago naming bahay sa probinsya. Ako si Rika at ito ang kwento ko tungkol sa nakakatakot na naranasan sa probinsya namin. Pagkarating namin sa bagong bahay ay maayos ang lahat. Nakausap pa ng nanay ko ang pinagbilhan namin. May bilin pa nga yun kay nanay na may wag daw galawin sa bahay. Hindi ko na masyadong narinig kaya ewan ko kung ano yung hindi pinapagalaw sa amin. Dumiretso akyat agad ako. Gusto ko kasing makita yung buong bahay. Akala ko nung una ay magiging masaya kami ron dahil maganda naman at medyo malaki ang bahay. Pero sa unang linggo pa lang ay parang ayoko na roon.
Habang abala sila nanay at tatay mag-ayos at maglagay ng mga gamit namin dahil kakalipat lang namin, ako naman ay naglalaro lang. Naglalaro ako ng mga laruan ko na manika sa kwarto ko noon. Maya-maya ay tinawag ako ni nanay para magmeryenda at iniwan muna ang paborito kong laruan sa kwarto. Pero pagkatapos kumain at pagbalik ko sa kwarto ay wala na roon yung manika ko. Tinanong ko pa sila nanay at tatay kung niligpit ba nila o nakita yung manika ko. Kaso sabi nila ay sa baba pa lang daw sila nagliligpit. Kaya hindi nila nakita ang laruan ko sa taas sa kwarto. Nalungkot ako noon kasi hindi ko nahanap yung laruan ko at iba na lang ang nilaro ko. Habang kumakain naman kami panghapunan, nahanap na raw ni tatay yung manika ko. Pinagalitan pa ako at bakit sa bakuran pa raw ako naglalaro. Nagtaka ako kasi sa taas sa kwarto ko lang naman nilaro yung manika at di ko binaba. Kaso sabi ni tatay ay sa bakuran niya raw yun nakitang pakalat-kalat malapit sa punso. Hinayaan ko na lang kahit takang-taka ako sa nangyari. Sa mga sumunod na araw naman ay doon na talaga ako natakot. Habang naglalaro kasi ako sa kusina ay may naaninag akong maliit na nilalang na nakasilip sa pinto. Yung pinto na yun kasi ay ang pinto ng papuntang bakuran sa likod ng bahay. Pagkalingon ko ay biglang umalis yun. Agad naman akong sumigaw at tumakbo papunta kay nanay at tatay. Habang pinatatahan nila ako ay narinig ko ang usapan nila na ang punso pala sa bakuran namin ang ayaw ipagalaw ng dating may-ari ng bahay. Dahil daw may duwende na nakatira ron. Hindi na wala ang takot at kaba ko noon. Isang beses ay tinapunan ko ng mainit na tubig ang punso. Naiinis kasi ako dahil ang nasa isip ko noon ay kinuha at pinaglaruan ng duwende ang paborito kong manika. Pagkalipas lang ng ilang oras ay nilagnat agad ako. Pinagamot din agad ako nila nanay sa albularyo dahil inamin ko ang ginawa ko. Agad ding nagbigay ng alay ang albularyo sa punso at tinirikan ng kandila. Simula noon ay hindi na namin ginalaw ang punso. Napagpasyahan din nila nanay na lumipat na lang muli sa ibang bahay dahil hindi rin nila kakayanin na tumira sa isang bahay na may kasamang duwende. Ako si Georgia, buntis at pansamantalang naninirahan sa bahay ng binan ko sa probinsya. Balak kasi namin ng asawa ko na magbakasyon muna sa probinsya at doon muna manirahan pansamantala. Kaso nga lang ay may masamang nangyari na hindi inaasahan. Binalaan na ako ni mama at tinanong kung bakit sa probinsya pa namin napili magbakasyon, lalo na at buntis daw ako. Mabilis daw makaagaw pansin sa mga aswang at kung anong masasamang nilalang ng kadiliman ang sanggol sa sinapupunan ko. Pinakalma ko na lang si mama at nagpaliwanag. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganoon na nilalang. Pagdating sa probinsya ay maayos at masaya kaming sinalubong ng binan ko. Pinagluto at pinaghanda kami ng may higaan. Naging masaya pa ako noon, kaso panandalian lang ang kasiyahan. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko ang isang babae na madalas humihinto sa harap ng bahay ng binan ko. Hindi ko kilala yung babae. Isang beses nga ay nilapitan ko siya
at tinanong kung bakit lagi siyang napapahinto at tumitingin sa bahay mula sa labas. Nahiya ang babae at sinabing naaalala niya lang daw sa akin ang sanggol niyang anak dati. Agad din siyang humingi ng paumanhin at umalis. Medyo nawiwirduhan nga ako sa babae na yon dahil habang nag-uusap kami ay hindi siya tumingin sa mata ko. Tanging sa tiyan ko lang. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin siya. Isang beses nga ay inimbita ko na siya sa loob ng bahay. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Halos lahat ng pinag-usapan namin ay tungkol sa sanggol. Kakaiba na ang nararamdaman ko sa babae sa paghimas niya sa tiyan ko. Hindi man lang kasi siya nagpaalam. Basta himas na lang agad. Biglang dumating noon yung binan ko. Nahiya yung babae at agad na lumabas. Pagkalabas ng binan ko ay agad akong pinagsabihan tungkol sa babae. Bakit daw ako nagpapapasok ng kung sino-sino, lalo na at buntis ako. Bagong lipat lang daw yung babae na yon sa barangay nila. May kumakalat na kwento nga raw tungkol sa babae na yon. Hindi na natuloy ng binan ko ang kwento dahil dumating na mula sa trabaho ang asawa ko at pinagluto na kami ng binan ko. Gusto ko man siyang tulungan ay hindi ko na rin kayang magkilos-kilos ng maigi. Lumipas ang ilang buwan ay malaki na ang tiyan ko at malapit na akong manganak. Masaya ako dahil makikita ko ng anak ko. Kaso nga lang, sa gabi bago ako manganak ay nakakatakot ang nakita ko. Habang natutulog kami ng asawa ko, ay may naramdaman ako na basa sa bandang tiyan ko. Nung una ay kinamot ko lang to dahil akala ko Makati. Kaso nga lang, pagkakamot ko ay naramdaman ko na basa ang tiyan ko. Pagdilat ko ay tumambad sa harap ko ang mahabang dila ng isang manananggal. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako at nagising ang asawa ko. Agad namang kinuha ng asawa ko ang itak sa ilalim ng kama at agad na pinutol ang dila ng manananggal. Mabuti na lang at nagising agad ako. Kung hindi ay baka hindi ko na makikitang buhay ang anak ko. Kinabukasan ay balita ang pagkawala ng babae. Sabi nila ay may bakas na puro dugo raw ang nakita sa bahay nito at sa daanan. Doon namin napagtanto na siya ang manananggal. Usap-usapan din na maaring siya ang pinalayas na babae sa kabilang barangay dahil kinain nito ang sarili niyang anak na sanggol.